Ano ba yan? Nahihiya akong isubo naman ito. Paano ko ba ito kakainin? Ang sarap. Ang dami ko talagang nakikitang panindang kamuting kahoy ngayon sa palengke. Panahon niya ba talaga? O panahon na para lumandi ka? Kasi 30 plus ka na, wala ka pang jowa. Sarili ko ba yung pinaparinggan ko? Ako pala yung tinutukoy ko, be. So, bali meron pala kaming pananim na kamuting kahoy dito 8 years ago. Ito yung natirang pananim nung last na nagbagka ako kung saan nagluto ako ng cassava cake. Kung napanood nyo yon ha. Matagal na yon, 6 months ago na siguro. Kaya etong natira medyo magulang na. Nabunot ka din. Pati yung reaction sa pagbunot, binoise over ba? Ayan nga, literal na kahoy na yung kinalabasan ng mga bunga. Hiningal ako sa pagbunot ng kahoy na ito. Para ba akong mako-cold stroke, gano'n. Tag-ulan kasi kaya cold stroke. Isang puno lang yung binunot ko kasi isang puno na lang naman talaga yung natira. Wala na akong ibang choice. Pero madami na rin itong nakuha ko Abot siguro 5 kilo na to. Tara na, uwi na tayo. Inner tayo laan ta. Umpa syarita. Udkinan Maria. Taninsan tayo tepat. No show pa'y kursonada. Wag muna tayo umuwi. Muna. Pagdating ko sa bahay, sinimulan ko na agad pagputol-putulin para balatan. Ayoko nang patagalin pa kasi habang tumatagal, mas tumatagal din yung sakit. Hindi, kasi ang kamuting kahoy guys, alam nyo, pagka-harvest niyan, pagkalipas lang ng 1 hanggang 2 araw, mangingitim na agad. Totoo yan. Based on my personal experience. Kaya, babalatan ko na lang lahat kahit hindi ko pa naman alam kung anong lutong gagawin ko dito. Kesa naman masayang, diba? At mabulok. Pagkatapos kong mabalatan lahat, hinugasan ko muna yan lahat syempre bago ko ipasok dito sa aming kusina. Hindi ko lang binidyohan kasi mapupuno na memory ko. Baka kasi may magsabi na naman hindi mo na hinugasan yung kamote. Diyos ko, gusto yata lahat na lang ipapakita. Totoo, pati paghugas ko ng kamay, itatanong pa nila. Hindi to seminar, B, cooking vlog ito, ha? At minsan sa kamamadali na din, di na nabibidyohan lahat. Kasi matagal talaga mag-set up ng camera. Yung supposedly 30 minutes na pagluluto mo, kapag blinag mo yan, abutin ka ng 2 hours. Kaya may mga time na ayoko na talaga galawin yung camera. Kapag na-set up ko na sa tamang anggulo, kaya may mga ibang scene na hindi ko na talaga nakukuhanan. Ganun. Tapos for entertainment lang naman talaga itong cooking vlog ko. Di ko naman talaga kayo gustong turuang magluto, no? Bahala na kayo sa buhay nyo kung gagayahin ninyo. Kinuskus ko na lang yan lahat-lahat gamit ang aking nabiling kuskusan sa Saudi na nakalimutan kong gamitin noong unang nag-vlog ako ng cassava. Kaya ngayon, ayan, ginamit ko na lang siya kaso parang nagsisi naman ako. Hindi kasi pino yung pagkakakuskus niya. Malalaki pala. Bali yan na yung pinakamaliliit na butas yung ginamit ko. Kaso malaki pa rin kinalabasan. Alam mo yung parang niyog na kinayod. Ganun na pang buko salad ba. Mabilis ko lang natapos pero nakakapagod pa rin. Kaya ayan, kumaway na lang ako sa lupa. Gusto ko pa sanang gilingin ulit kasi nga hindi masyadong pino. Pero pagod na talaga ako kaya ganyan na lang yung ginawa ko. Hiniwa-hiwa ko na lang siya para mas lumiit pa yung mga peraso. Ang hahaba kasi talaga ng kinalabasan tapos ang lalaki pa. Pagkatapos kong may slice lahat ng mga grated kamoting kahoy. Grated na nga tapos in-slice pa. Nagpakulo na ako ng tubig dito sa steamer kasi gagawa na lang ako ulit ng pechi-pechi. Cherry pie pechi-pechi. Pwede rin pechi-pechi agbayani, ganun. Pero hindi na nyug yung ilalagay kong garnish niya kasi nung season 1, nyug yung nilagay ko, diba? Makatikel, nakakaubo. Ngayon ay cheese naman na yung ilalagay nating garnish dito. Pero mamaya na yun, syempre, mag-mix-mix muna tayo. Nilagyan ko lang ng kamoting kahoy itong bowl. Siguro nasa 3 cup yan. Tapos yung natirang grated cassava naman ay itatabi ko para gawing tinais na plais. Bukas makalawa. Kunti lang yung gagawin kong peche-peche kasi matagal mag-steam. Nilagyan ko lang yan ng asukal nang naaayon sa gusto kong tamis. Binuhusan ko ng isang takip ng lye water or leheya. Tapos tubig. Tansya lang. Yung ganyan lang na consistency. Ganon. Okay na yan agad yung aking mixture. Sobrang dali lang, diba? Yung pagtimpla. Wala na akong ibang nilagay like cream, gata, or gatas kasi magagarnish naman ako ng cheese mamaya. So parang nakakaumay na. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan. Kayo naman kakain ng luto nyo eh. Ngayon ay isasalin ko na sa photo molder para ma-steam na natin.
natin. Pinahiran ko muna ng mantika yung photo molder para hindi dumikit. Nung matapos ko nang ilagay sa steamer yung first batch of housemates, mayroon akong nahanap na volunteer para sa Angat Buhay, si Sasam, at tinulungan niya akong magpahid ng mantika sa mga photo molder na pwede nyong mabili sa link na ilalagay ko sa comment. Sige, tuloy mo lang yan at isa lang ko lang ito. Isisystem ko to ng 30 to 40 minutes. Estimated time lang naman yun pero wala man specific time pag nagsisystem ako. Basta pag tinusok ko malambot na tas di na dumidikit sa toothpick o diluto na yun. Isinalang ko na rin agad-agad itong second batch of housemates kasi 2 patong naman itong streamer namin. Ano to, nagla-live stream? Steamer. After around 30 to 40 minutes or 45 yata or baka 50 ganon, di ko na alam. Ayan, luto na. So anong gagawin? Syempre inakir ko na para palamigin kasi pupunta pa akong kamigin. Habang patuloy ko namang isasalang itong third batch of housemates. Ang dami pala yung nagawa ko. Ano, akala ko kukunti lang. Ngayon at medyo lumamig-lamig naman na yung mga na-steam nating pechi-pechi agbayani. Isa-isa ko na yung tatanggalin doon sa photo molder at isasalin sa plate 2 para lagyan ng garnish or isawsaw na lang sa grated cheese, ganon. Bali, meron ako dyang pinabiling 3 cows mozzarella cheese from Saudi Arabia pa yan. Kaso, hindi ko na defrost agad, kaya yan frozen pa. So, ito na lang Kraft cheddar cheese ang gagamitin ko, ano. So, una, nag-grate muna ako ng cheese doon sa plato bago ko ipatong yung mga pechi-pechi para malagyan din sila ng cheese hanggang sa ilalim. Nung naisalin ko na lahat, saka ko na ginarnish siya ng mozzarella cheese. Kaso, ang tigas man talaga, be frozen pa. So, ito na lang talaga yung Kraft ang ginamit ko. Masarap din naman to kasi maalat-alat, kaya mababalance yung lasa. Pero kung sa milky flavor, mas masarap yung mozzarella. Hindi nga lang masyadong maalat. Kaya ayan, inulit ko na naman na ginarnish yung mozzarella cheese. Talagang pinupush ko. Kaso wala talaga, sobrang tigas pa. Bukas pa yata iyan. So ayun, okay na po ang ating pechi-pechi. Dinala ko agad dito kay Sam para siya yung unang patikimin. Kasi nung unang gumawa ako ng pechi-pechi, hindi siya kumain kasi ayaw niya yung garnish na niyog. Makatikal daw tapos nakakaubo. Kaso ngayon, nagpabibi naman siya. Ayaw niyang kumain. Gusto niya lang siya yung maglagay ng cheese, ganun. Bahala ka nga dyan, kain na ako. Bigyan ko pala muna si na Axel. Pechi-pechi po, kain kayo. Gusto mo rin ba, Axel? Yung cheese lang kainin mo, baka kasi unlubag ka. Malalaking hibla pa naman pagkakakayod ko dyan sa pechi-pechi ko. So, ayan na po ang finished product. Ang pechi-pechi with cheese, Escudero. Parang ayaw ko mang kainin ito, nahihiya ako. Isusubo ko ba to? Nakakainis. Pinapanood mo kasi ako eh. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Please follow me for less.